Hindi nakatakbo ang apat na kalakihan matapos silang matiklo ng pulisya dahil sa manoy tangkang pagnakaw sa isang baka sa Palayan City sa Nueva Ecija kamakailan. Sinabi ng pulisya ng Palayan na iniulat sa kanilang tanggapan ni Kapitan Jerry Andasa ng Barangay Aulo na nakatanggap daw siya ng ulat bandang alas 6 ng umaga noong March 10 na may nangyayari nga pagnanakaw ng baka sa kanyang lugar kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa Palayan City Police Station. Dahil naman sa mabilis na pagresponde ng mga pulis, ay naabutan nila ang apat na suspek na aktong ninanakaw nga ang isang malaking baka. Nang tanungin at hanapan ng dokumento ang dala nilang baka ay walang maipakitang papeles ang mga ito na magpapatunay na sa kanila ang hayop. Kinilala lamang ang apat na suspek na isang 37 anyos na lalaki mula sa Barangay Mabini Homesite, isang 31 anyos na lalaki mula sa Barangay Diaz Garcia, isang 29 anyos na lalaki mula sa Centerville, Barangay Diaz Garcia at isang 16 anyos na minor de edad, residente rin ng Centerville, Barangay Diaz Garcia na pawang residente ng Cabanatuan City. Sa investigasyon, posibleng konektado ang mga suspek sa mga nakaraang serye ng mga nakawan ng baka sa Palayan City dahil na rin sa nakitang mga text messages sa kanilang cellphones ng mga transaksyon at deal na may kinalaman sa karne ng baka at kalabaw. Nakuha rin sa posisyon ng apat ang dalawang bladed weapons. Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 533 Anti-Cattle Rustling at Batas Pambansa 6 Illegal Possession of Bladed Weapon. Matagumpay na natapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang isang road rehabilitation project na naglalayong mapabuti ang kahusayan at kaligtasan ng transportasyon sa kabaan ng Cabanatuan City Carmen Road sa Aliaga, Nueva Ecija. Ang 87.81 milyong pisong proyekto na pinondohan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA ay kinabibilangan ng rehabilitasyon ng isang 3.83 kilometro, 2 lane na national road na may Portland Concrete Cement Pavement o PCCP. Kasama rin sa proyekto ang shoulder construction at ang paglalagay ng cross drain na sumasaklaw sa mga barangay San Juan, Bukod, Santo Tomas, Macabukod at Carmen. Ayon sa ulat na isinumiti kay Secretary Manuel M. Bunuan ng DPWH Region 3, Director Roselier A. Tolentino, ang nasirang kalsada ay matagal ng bottleneck sa transportasyon at hadlang sa mga aktibidad sa ekonomiya. Ang matinding pagkasira ng pavement na dulot ng maraming sasakyang dumaraan dito at pagkasira sa paglipas ng panahon ay nagresulta sa madalas na pagkaantala, pagkasira ng sasakyan at mga panganib sa kaligtasan para sa mga commuter. Ipinatupad ng DPWH Nueva Ecija 1st District Engineering Office ang proyekto ay nakikinabang sa humigit kumulang 13,000 araw-araw na commuter sa pamagitan ng pagbawas sa oras ng paglalakbay sa pagitan ng Barangay San Felipe, Bata at Saragossa proper na pinuputol ang paglalakbay sa 18 minuto na lamang. Formal na isinagawa ang unveiling at ribbon cutting ceremony ng bagong itinayong Alternative Learning System o ALS Skills Training Center sa Barangay Victoria, Llanera, Nueva Ecija noong March 6, 2025. Pinangunahan ni Llanera Mayor Ronnie Roy G. Pascual kasama si DILG Regional Director Attorney Anthony Sinoida Seso III at Provincial Director Attorney Ofelio A. Taktak Jr. Seso 5 ang nasabing seremonya. Ang proyekto ay natupad sa pamamagitan ng Fiscal Year 2023 Seal of Good Local Governance Incentive Funds o SGLGIF, isang insentibo na ibinigay sa pamamagitan ng DILG upang suportahan ang mga prioridad na proyekto ng mga LGU na pinagkalooban ng SEAL. Ang ALS Skills Training Center ay nagtataglay ng 248 square meter na silid-aralan na matatagpuan sa ground floor at isang 182 square meter multipurpose hall sa ikalawang palapag.
Ang sentro nito ay gagamitin bilang isang lugar para sa pagpapahusay ng mga kasanayan at kapasidad ng mga kabataan at iba pang mga mag-aaral ng kasanayan sa loob ng munisipalidad. Layunin din ng LGU Llanera na gamitin ang gusali para sa pagdaraos ng iba't ibang okasyon tulad ng mga seminar, pagpupulong at iba pang espesyal na okasyon ng munisipyo.